Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Driver sa ambulansya nga nakabangga patay og tinunan, kasuhan. Tungod sa epekto sa grabing kainit sa panahon, dakbayan sa Sugbo gipaubos sa state of preparedness. Pag-abusar sa gahom ug korupsyon, gihimug-atan ni Vice Presidente Sara Duterte nga hinungdan sa iyang impeachment complaints. Investigasyon sa managlahing sunog sa probinsya sa Sugbo nagpadayon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabalias Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, driver sa ambulansya sa Apas nga nag-counterflow sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue o nakabangga sa duha ka mga tinun-an sa kolehiyo, pasakaan gayud og kaso sa mga kabanay sa mga biktima. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mupasakag yun ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury o damage to property ang kabanay sa duha ka mga estudyante sa University of San Carlos batok sa driver sa ambulansya sa Barangay Apas nga mibangga sa motorsiklong ilang gisakyan sa dihaga nag-counterflow kini sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue sa Barangay Luces sa Sugbo kagahapon. Mato ni Police Major Kenneth Paul Albutra, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nga ilan ang giandam ang mga dokumento alang na sa pagpasaka sa kaso batok kang Kevin Ryan Hesta, 23 anyos, residente sa NHE Barangay Busay sa siyudad sa Sugbo. Sa migawas sa investigasyon sa TEU, gibutyag ni Albutra nga nasi ang sakto nga linya ang mga biktima nga sakay sa motorsiklo nga gimanihon ni Juan Antonio Ciares Ladjuray, 19 anyos, taga Tamsi Street, Barangay Kalonasan sa siyudad sa Sugbo, ug ang iyang angkas ni si Brian Nicole Quick, 17 anyos, kasamtangan nga nagpuyo sa RR Landon Street sa Barangay Santa Cruz sa siyudad sa Sugbo. Apan ang ambulansya nga nagkarga og pasyente nga padung unta sa Tambalanan, mi counterflow kini sa flyover nga kusuga na kapadagan og giaga na punggit aga na kasugat nga motorsiklo sa mga biktima. Nalagpot ang driver sa motorsiklo nga si Ladjuray ug ang iyang angkas nga si Kwek. Apan nagrabihan ni human balatayan sa ligid sa ambulansya ang ulo niini nga miresulta sa kamatayon diha dayon. Gipahibaw usab ni Albutra nga naa sa luwas nga kahimtang sila Juray sa usa ka pribadong tambalanan. May pasabot ang hepe sa TEU nga si Albutra nga mamahimo ra nga maka-counterflow ang mga ambulansya, police patrol cars ug bombero basta ubanan lang kini sa pag-amping. Kay kung makasugat ni og disgrasya tungod sa ilang pag-counterflow, dili ni exempted sa manaod ug dili mamahimo nga ipasangil nga nagdali sila tungod kay emergency ang ilang gimaneho nga sakyanan. Pwede siya mo counterflow, but ihan ang rest kung makasa siya, di ba? Kay provided nga emergency siya, kuya, pero makasatihan galing na, ganun tulubagon. Pwede nga ma-justify nga tungod emergency vehicle siya. Si Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu, ang hepe sa Highway Patrol Group 7, mibutyag nga gipaubos naman unta sa training kini mga driver sa ambulansya, lagip na sa fire truck o police patrol cars, nga kinahanglan nga mag-amping gihapon sila sa pagmaneho sa mga sakyanan bisan kung mitubag sila og emergency. Iyang gipasabot nga dili gawas nun sa kaso ang driver nga makabangga o makakalas sa kinabuhi bisan pa man nga nagdali ni kay dunay gihatod nga pasyente sa Tambalanan. You have to stay full caution because motorists who are in their right of way maintain their kanang nasa right of way sila It's sad to note na
imbis na ay emergency, na dumagan pang emergency, and it will not only cause high risk sa atong motorist, labi na kanang ato na incident, loss of life yun. Awhang usab sa otoridad sa mga motorista nga kung makadungog man sila og sirin sa ambulansya, patrol cars ug fire truck, labing maayo nga mulugar kini og hatagan higayon kasi na makaagi aron dali kini nga makaabot sila nga destinasyon ug maluwas pa nila ang ilang mga sakay nga pasyente o kaha pagpaong sa kayo sa nahitabong sunog. Dili na bag-o sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay ambulansya nga nakamangga og motorsiklo tungod kay makadaghan na kini nahitabo. Giangkon usab ni Albutra nga nakadaghan usab ang mga kaso sa vehicular accident nga natala silang buhatan nga naglambigit sa mga motorsiklo ug ang labing daghan nga insidente mahitabo panahon sa kaddaon ug sa weekend. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipainomduman sa Cebu City Transportation Office ang mga driver nga dili magpalabi og kusog sa pagmaneho og motor aron kalikayan ang mga disgrasya. Gikasubo sa hepe nilang si Raquel Arce ang sagunson nga mga aksidente sa syudad nga natala kagahapon. Sama lang kini sa panagbangga sa ambulansya og motorsiklo sa Ayala Flyover sa Barangay Luz diin usa ang patay. Samtang naangol ang laing driver sa motor, human kini gibangga sa school bus sa Barangay Apas pagkalabay sa pipila ka oras. Gipainomduman ni Arce ang mga motorista nga delikado kaayo kung magpakusog man og dagan sa motor. Maong kinahanglang maghinay-hinay kung mahimo aron dili makasol ang uban. Samtang sa laing balita, gipailawom na sa State of Preparedness ang Dakbayan sa Sugbo aron sa gubangon ang epekto sa nagkagabing kainit sa panahon ngadto sa mga mag-uuma ug mga nanimuyo. Giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan ang resolusyon subay na sa gilaumang epekto sa huwaw ngadto sa mga kaumahan ug sa mga tinubdan sa tubig. Tungod niini, kinahanglan gabantayan sa syudad ang mga kasapaan ug mapanalipdan ang mga apektadong sektor ning panahon sa ting-init. Gitahasan sa syudad ang City Agricultural Office alang sa mga subsub nga monitoring sa kahimtang sa mga mananumay o mamuhiay ug mga kahayupan. Giduso ni Konsel Dave Tumula kinsa may chairperson sa Committee on Disaster ang mao nga resolusyon. Tourism stakeholders sa Sugbo naninguhang ipabilin ang dekalidad nga pag-alagad ngadto sa mga bisita taliwa sa global fuel crisis. Natagamtaman nila ang anam-anam nga pagkahinay sa mga turista tungod sa kamahal sa plitihan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Wala usab na kalingkawas ang sektor sa turismo sa probinsya sa Sugbo human sa inimong epekto sa global fuel crisis. Gibutyag sa presidente sa Cebu Tourism Officers Association nga si Earl Vincent Endab nga nagkahinay ang tourist arrivals sa mga laaganan sa kalungsuran. Resulta kini sa kamahal na sa mga plitihan o mga nagunang panginahanglanon nga dala na sa nagkamahal na nga petroleum products. Sumapa niya nga wala ni mahal ang presyo sa mga tour package aron di madugang-dugangan ang nasinating krisis. Apan, natagamtaman ang shrinkflation ilabi na sa giserve nga pagkaon ngadto sa bisita. Ang survey niya is money siya certain point pero karon tungod sa increase na ang presyo sa palalington so medyo lesser na ang survey. Paninguhaw ni noon sa mga establishmento sa turismo nga magpadayon ang dekalidad nilang serbisyo ngadto sa mga bisita sama na lang kini sa paghatag og dugang pang incentives nga makapaagdi og makapadasig sa ubang turista. They're offering yun nga mga discounts and other points nga marketing strategies para lang yun to encourage tourists to visit sa area. Sa miaging simana, nakigalayo ng Department of Tourism 7 sa mga stakeholders bahin sa sulirang giatubang taliwa sa krisis. Noted hinuon sa mga kadagkuan sa DOT7 ang mga natsugatang problema tungan sa pasalig nga andam ang ahensya aron matabangan kung mograbe man ang epekto sa global fuel crisis. Inubanan usab sa kanunay nga pagpakig-alayon sa Cebu Provincial Government nga kanila aron di sila mapasagdaan. So, hinay ang turista pero for sure mabalik man yun na revenge tourism no. So mo na nga kung ibalik nila ang sa may atong mga pangandamon, so mo na nga mas maayo nga i-retrain na to balik nga to ang mga frontliners and then i-equip sila mas maayo para ang quality naana siya mas mo improve pag yun more. Gian Navarro,
CCTN News. Developer sa Monterrazas de Cebu hugtanong midipinsa nga wa sila'y kalabutan sa nitabong halapad nga pagbaha sa ubang bahin dinhi sa Sugbo. Hinuon himo sila og mga lakang aron kalikayan nga masubli ang nahitabong dakong baha dinhi sa syudad. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Human sa 5 ka buwan nga pagpakahilom, midepensa ang mga nagdumala sa Monterrazas de Cebu nga way kalabutan ang development project sa naitabong halapad nga pagbaha ilabi na sa gawas sa dakbayan sa Sugbo. Gipamit sa General Manager sa Mon Property Group nga si Maria Camille Bundad ang nimong pagtuon sa University of the Philippines bahin sa naitabong pagbaha tungod sa bagyong Tino niadtong November 2025. Matod sa pagtuon nga walay koneksyon ang Monterrazas sa dakong lunop sa dakbayan sa Talisay ug Liloan nga adunay nagkadaiyang dakong water streams. Nakita sa mga eksperto nga nakatabang matud pa ang gihimong 18 ka mga detention pods aron di mosamot ang grabing pagbaha paingon sa ubos nga bahin sa dakbayan sa Sugbo. These structures are designed to capture rainwater before it flows off the site, holding it back, releasing it gradually, rather than allowing it to rush rapidly downhill. Gibutyag usab sa legal counsel sa kumpanya nga gituman nila ang mga legal obligations bahin sa maong proyekto human nga nitumaw ang maong issue. Karong gilibkas ang stoppage order o cease and desist order gikan sa gobyerno nakigalayon ng developer ngadto sa Department of Environment and Natural Resources ug sa lokal nga kagamhanan aron masigurong pinasubay gyud sa kasamtangang balaod ang katukuran. Maong padayonon ang construction sa development project dungan sa pagsiguro nga dili mubugwak ang tubig gikan sa bukirang bahin kung mubundak man ang kusog nga uwan. They were mostly reportorial requirements and they were already complied with. And the same is true with the City Council. The City Council also recognizes that the company already complied with all its requirements. That was also part of the commitment to the DENR EMB requirement. That's one of that the rehabilitation. But it was complied way back in January. All the 13 conditions. Kini na ang pagdepensa sa mga tagdumala sa Monterrazas aron pagpaklaro na sa tanang mga may question sa proyekto human sa bagyo. May pasalig ang kadagkuan nga padayon sila makigalayon sa ubang mga nanimuyo sa ubos gabahin aron kalikayang masubli ang nitabong dakong pagbaha sa syudad. We actually entered an agreement with some village associations to help them improve in terms of their drainage system. Ihagit ng daan ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang kadagkuan sa Monterrazas nga isigurong matarong ang drainage sa tubig aron di mausban ang pagbaha o resulta sa pag-cancel sa proyekto. Samtang nakita ni Mayor Nestor Archival nga igulang gibuhat sa mga sakop sa konseho sa Dakbayan ang wala pagbaton og cease and desist order ngadto sa Monterrazas. Ato dito sa council nga kanang resolution. I don't like to have another let us say decision considering that there is already a suggestion coming from the council. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, pag-abusar sa gahom ug korupsyon, gihimug-atan ni Vice Presidente Sara Duterte nga hinungdan sa iyang impeachment complaints. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Martino Abiliana, lumad nga taga Karkar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuo ni ining si Ramon o nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing. Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw ni atong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Balik sa atong mga balita, House Justice Committee mitataw nga kutubra sa papaklaro ang gihimong hearing sa reklamong impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Gidapit nila si kanhi Senador Antonio Trillanes IV ug ang makadagkuan sa Anti-Money Laundering Council. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa unang adlaw sa hearing, giklaro sa Committee on Justice sa Kongreso nga kutubra sa pagpaklaro ang impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Matud ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nga igo lang gisubay ang probable cause sa reklamo batok sa Vice Presidente. Gipasabot sa committee nga clarificatory questions lang ang gibuhat nila bahin sa mga naunang ebidensya aron palig-unon ang maong reklamo. Kay himuon ang maslawom nga pagpangutana kun probing questions sa higayong himuon na sa Senado ang impeachment trial batok sa opisyal. Well, tingin ko, talaga pong binitbit ho ng pagdinig po na ito, yung laban, ngayong araw na ito, dahil marami pong mga nailahad sa bayan ngayong pong araw na ito. No? So, yung pong testimonya ni Mr. Madriaga, so iba't iba ho yung facets nung kanya pong testimonya, but specific to the impeachment, yung sinasabi niya yung delivery of duffel bags, mula po sa confidential funds. Hinuon nakuha sa committee ang mahinungdanong pagsaysay sa nagpailang bagman o kanhi Edi Duterte nga si Ramil Madriaga gikan sa paggamit og confidential funds hangtod na sa co-op assassination batok ang presidente Bongbong Marcos Jr. Bisan og gisaway sa legal counsel sa mga Duterte, pinaagi ni attorney Paulo Panelo ang kredibilidad ni Madriaga. Nakita sa kongresista nga ang Senado ra mao'y mag-igo niini. Mahitabo ang laing hearing karong Abril 22 aron subayon ang ebidensya bahin sa giingong questionableng pagkadato sa Vice Presidente. Muduso sila og sabina ngadto kang kanhi Senador Antonio Trillanes IV og kadagkuan sa Anti-Money Laundering Council aron patambungon sa hearing. Determination of probable cause. Yung credibility ni Madriaga as to the relationship of Madriaga to the Vice President at yung kung ano mga sinasabi niya, matetest po yan comes trial proper sa Senado. Subling gitataw sa chairperson nilang ni Batangas 2nd District Representative Gervil Luestro nga dili trial ang gihimong hearing sa impeachment complaint. Hinuon abli sila kung ugaling motambong sa sunod nga hearing si Vice Presidente Duterte aron ipakita usab ang iyang ebidensya kung naaman. Regardless of whether it pertains to the confidential fund, the allegations of unexplained wealth or threat, because the rule provides that at any stage of that proceeding, she is entitled to present her evidence. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihimugatan ni Vice Presidente Sara Duterte nga gipalabi sa House Committee on Justice ang pagabusar sa gahum ug korupsyon pinaagi sa gihimong hearing sa impeachment complaints batok niya. Sa gipadalang statement, nakita ni Duterte nga pulos mga bakak ang mga nitumaw nga impormasyon sa gihulagway niyang mini trial kagahapon.
Hugtanong gihimakak ni Duterte ang mga pasangil sa nagpailang kanhi aid niyang si Ramil Madriaga, ilabi na sa pag-eskwela ug abogasya. Tungod ni ini, nakita sa Vice Presidente nga mas nipalabi ang pamulitika tungod sa reklamong impeachment taliwa sa nasinating kalisod nga dala sa global fuel crisis. Daan nagitataw ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro nga dili trial ang gihimong hearing apan pagpaklaro lang sa mga ebidensya. Kaohsiung City sa Taiwan ug syudad sa Mandawi nagtambayayog alang sa usa ka proyekto. Nanawagan usab ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga balanse ang pagtuki sa gisugyot nga aumento sa sweldo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mibisita kaganinang buntag ang mga opisyales sa Kaohsiung City sa nasod nga Taiwan sa buhatan ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Gituki ang pagtambayayong alang sa mga posibleng proyekto ug negosyo nga ipatukod ngadto sa syudad. Also, there should be a balance, no? Because if it's too high, then some businesses will just close down. That's the easiest thing for them to do, but we don't want that to happen also. Samtang nanawagan ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry og balanse nga pagtuki sa gidusong pagpataas sa sweldo sa Rehiyon 7. Matud ni MCCI President Barbara Bambi Gothongtan nga nasabtan sa sektor ang kahimtang sa mga mamumuo apan kinahanglan nga pagatun-an ang pagpataas sa sweldo aron malikayan ang epekto niini sa mga kumpanya ilabi na sa gagmay nga negosyo. Matud niini nga importante ang panaghisgot sa tanang sektor aron makabot ang hustong desisyon. Matud niya nga apektado usab ang mga negosyo sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Very open in bringing investment. Of course, that translates into job creation. It translates into higher GDP of Mandawi City. And we want to take a look at the future of Mandawi as part of an industrial hub going into logistics hubs and all other types of opportunities. Niadtong Marso 27, adunay giduso nga usa ka gatos ka pesos nga pagpataas sa sweldo nga gi-evaluate karon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7. Sa kasamtangan, ang sweldo sa Rehiyon 7, 540 pesos sa Class A areas o 500 pesos alang sa ubang munisipalidad. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Gikabalakan ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang pagpanaway ni US President Donald Trump ngadto kang Pope Leo XIV. Gisugundahan ni Uy ang baruganan sa Santo Papa nga dili manghilabot sa politika apan ipadayon ang panawagan sa mga lider nga ipatunhay ang kalinaw. Sumapa sa arsobispo nga gawas sa tingog sa mga adunay tinugyanan, mas maayong paminaw ng ilang konsensya. Kaysa matagyera nga may tabo sa kalibutan, apektado ang kinabuhi sa mga inosente. Kini ang reaksyon sa arsobispo sa Sugbo. Human gibarugan sa Santo Papa ang panawagang kalinaw sa kalibutan dungan sa wala pagpanumbaling sa pagsaway ni Trump. Samtang sa laing balita, kapin usa ka gatos ka mga motorsiklo ug dulan 40 ka mga sakyanan alang sa ASEAN Summit karong Mayo nangabot na dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga drivers niini gipailawom sa dry run aron ilang masinati ang mga karsada sa Metro Cebu ug aron dili masaag sa pag-escort. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapinsa sa kagatos ka mga motorsiklo, dulan sa 40 ka mga sakyanan gikan sa nalaing buhatan sa Regional Highway Patrol Unit sa Luzon ang nangabot na sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga may ganiton sa mga kalihukan sa 48 ASEAN Leader Summit nga mahitabo sa Mayo 8 ug 9, 2026. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wildimar Chu, ang hepe sa Highway Patrol Group 7 nga nangabot na ang mao nga mga mobility assets niadtong Abril 10, 2026 sa Naval Forces Central sa sa barko sa Philippine Navy gikan sa Dagupan. Amo nga mga sakyanan dunay kaugalingon nga driver ug kasamtangan sila ang ipahimutang sa sudad sa Lapu-Lapu. Mibutyag sa Chu nga ang tumong sa mga mga sakyanan mao ang pag-escort sa mga head of state nga ihatod sa mga venue ug kung asa usab sila moadto. Gawas sa mga ginikanon sa mga sakyanan nga nangabot, doon na pa'y idugang ang ilang uluhang buhatan ka mga patrol cars gikan sa laing-laing rehiyon. Base sa data nga kipahibaw ni Chu, doon ay 44 ka mga leaders ug usa ka asawa ug 43 ka mga ministers ang eskortan sa mga personal sa HPG. Atol unya sa pagsugod na sa ASEAN Leader Summit, ato ni mga kadalanan nga hatagan hugot nga seguridad nga tungod ani nangayon daan og pasensya ang kapulisan ngadto sa mga motorista. We would like to appeal also sa general public to consider especially traffic flow, and we have already
gikuan sa atong task group commander no na i-cancel o sa to kato mga fun run, mga concert, especially within Lapu-Lapu area to give way and support para sa Asian Summit. Nagpanahon karon ang gihimong dry run sa mga escort gibikan kay dili tanan taga Central Visayas ang mga driver niini. Kinahanglan nga sination sa mga drivers sa kadalanan sa Metro Cebu kung asa mo adto ang ilhang nga gibantayan nga dakong opisyal sa usa ka nasod nga delegado sa ASEAN Summit. Gipahibaw inon ni Chu nga andam na ang iyaga mga sakop sa pagbantay ug paghatod og kuha sa mga 44 ka mga leaders o 43 ka mga ministers. Ready na ang atong Highway Patrol Group, and in fact the Director of the Highway Patrol Group, Police Brigadier General Romel Batangan, will arrive tomorrow and to personally conduct inspection the readiness of our personnel from the Highway Patrol Group. Pugutusan sila nga pagpangandam ang Police Regional Office 7 uban sa mga counterpart niini sa Visayas Command. Wala makamonitor og hulga ang kapulisan sa pagpangandam sa seguridad sa ASEAN Leaders Summit. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, imbestigasyon sa managlahing sunog sa probinsya sa Sugbo nagpadayon. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
Wala pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handun na. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panakuban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan kalabot sa managlahing sunog na mitumaw sa lungsod sa Tuburan ug lungsod sa Minganilla, probinsya sa Sugbo kagahapon. Moabot sa napo ka mga establisimento ug kabalayan ang naugdaw sa Barangay Poblasyon 7 ug Poblasyon 8, lungsod sa Tuburan, nga nibilin og kapin 700,000 ka pesos nga danyos. Mitumaw ang kayo gikan sa tindahan og fried chicken pasado alas 8 sa buntag og napaong kini human sa kapin usa ka oras nga pagkumbati sa kabumbiruhan. Kagabi girespondihan sa mga bumbiro ang laing sunog gikan sa repair shop sa Barangay Linaw, lungsod sa Minganilla. Miresponde ang BFP human nadawat ang alarma alas 6:30 sa gabi og napaong kini pasado alas 7 na sa gabi. Pareho nga gisusi sa mga fire investigators ang hinungdan sa mao nga sunog. Syudad sa Mandawi mosulod og compromise agreement tali sa operator sa sanitary landfill na himutang sa lungsod sa Konsolasyon. Bayran niini ang kapin 9 million pesos nga bayranan, pipila ka tuig na ang nakalabay. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Giaprobahan sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang rekomendasyon nga nagtugot sa syudad mosul og compromise agreement tali sa Asian Energy Systems Corporation bahin sa wala mabayri nga solid waste disposal bill nga mokabat og 9.3 million pesos. Mato ni Konsehal Carlo Fortuna nga ang rekomendasyon gikan sa joint committee review sa kaso nga gipasaka sa Asian Energy tungod sa wala na bayran sa syudad niadtong tuig 2011 ug 2018. Ang kaso gipasaka sa Asian Energy ngadto sa Parañaque sa Metro Manila ug nagpaabot na lang sa desisyon sa korte. Wala mabayri kaniadto sa syudad ang bill tungod sa giingong wala makomply nga rekisito sa operator. And then the recommendation is mas maayong magsabot na lang. No, enter the compromise agreement. Tila ang desisyon nun nga mo entail o gawa sa actual damages na pwede other damages mo dako ang bayranan ba. Kaya gi-confirm man sa Senro na tinuodod nga
naghuhog yun dito, naglawa yun dito. Even nga, why MOA at that time, Tinguha sa syudad nga direkta ng makalabay sa sanitary landfill sa Konsolasyon nga gi-operate sa Asian Energy. Tungod sa kaso og bayranan, dili kini makadiretso og labay didto. Sa kasamtangan, nag-agi og pribadong hauler ang syudad aron makalabay sa sanitary landfill diin mas mahal ang bayranan. Sa tulo ka buwan, moabot og kapin 60 milyones pesos ang nabayran sa syudad. Mato ni Fortuna nga sa Metro Cebu, ang sanitary landfill sa Konsolasyon lang ang nagdawatan og residual waste human sa suspensyon sa operasyon sa Binaliw Landfill. no interest, no penalties ba? Kaya of course, collection ba yan? So, now entitled to legal interest, diba? So, nang atong ingon nga, you will just pay the 9.3 as is, no additional interest or penalties HR sa City of Mandaue. So, that's advantageous to us. Kaya what we're actually paying is what we actually what is due to Asian Energy. Gikatakdang magtigom ang City Legal Office ug mga abogado sa Asian Energy aron sabutan ang terms o conditions sa compromise agreement. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballas Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.